Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapaalala sa mga tao na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian tuwing panahon ng khutbah. At ito ay dahil sa ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang marapat na nangingibabaw na damdamin ng mananampalataya sa Panginoon na lumikha sa Kanya, nagtutustos, nagmamayari at namamahala sa Kanyang mga gawain. Si Allah subhanahu wa ta'ala na Kanyang kinatatakutan, subalit ang takot na ito ay mayroong kalakip na pagdakila sa Kanya. At walang sino man ang kinatatakutan na tayo ay tumatakbo patungo sa Kanya, liban na lamang si Allah. Dahil ang iba pa na kinatatakutan ng mga tao ay nilalayuan ng tao hanggat maaari. Subalit si Allah, ang Kanyang alipin ay tumatakbo patungo sa Kanya nang sa gayon ito ay magkakamit ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa na ito ay isinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa naparaming mga hadith, matatagpuan natin ang tamang pagsasabuhay dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang magiging huwaran natin kung paano natin ito isinasabuhay. Ang takwa ay hindi nga ito maaaring aangkinin lamang ng kung sino man sa pamagitan ng kanyang pagkilos o kanyang pananalita o kanyang pananamit. Ang takwa ay nasa kabuuan ng pagkatao ng sino mang iniugnay niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Allah. Ang pagkaalipin na siya namang marapat na relasyon sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Dahil tayo, bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong lubos na pagpapakumbaba, lubos na pananalig at pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kalakip ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging perpekto at nagiging ganap ang relasyon na ito ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga iba ang relasyon ng mananampalataya kay Allah kung ihahambing sa mga hindi mananampalataya. Dahil mga hindi mananampalataya, hindi sila kumikilos ayon sa gabay at sila ay nag-iimbento lamang ng kanilang relasyon sa Panginoon o kung paano nila makakamit ang kaluguran ng kanilang Panginoon. Sa isang hadith, iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman. Siya raw minsan ay nakaangkas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." O bata, tunay na ako ay magtuturo sa iyo ng ilang mga salita. Sa pagkakataon na ito, si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ay tunay ngang napakabata pa. Nang siya ay nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinataya na siya ay nasa edad lamang na 13 o 14. Subalit, siya ang isa sa mga kinikilala na pangunahin na tagapagpaliwanag ng Quran at siya nga itong kinikilala bilang tarjumanul Quran, ang tagapagpaliwanag ng Quran. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O bata, ituturo ko sa iyong ilang mga salita." Sinabi niya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillaha yahfaduk, ihfadullah tajiduhu tujahak." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan mo si Allah at pangangalagaan ka niya. Pangalagaan mo si Allah at matatagpuan mo siya na nasa iyong harapan. Na ito ang literal na kahulugan nito sa Arabic. Subalit, kung pag-aaralan natin ang tunay na diwa ng sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, ibig sabihin, panatilihin mo si Allah sa iyong alaala, sa iyong pananalita, sa iyong gawain, sa iyong puso, at sa buong mong pagkatao. At kapag ginawa mo ito, na si Allah ay ginawa mong bahagi ng iyong buong buhay, matatagpuan mo si Allah na mag-iingat din sa iyo. Mag-iingat sa iyo sa pamagitan ng kanyang gabay. At hindi sumunod na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan mo palagi si Allah, panatilihin mo siya sa iyong alaala, sa iyong mga pananalita, kilos,
at puso, matatagpuan mo siya sa iyong harapan. Na ibig sabihin, ang tao na palagi ang umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kumikilos siya na para bang nasa harapan niya si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya ay magpapakamatuwid. At ang pagkilos ni naman, na para bang nasa harapan niya si Allah, o para bang nakikita siya ni Allah, o nakikita niya si Allah, ito ay ang tinatawag na ihsan. Ng ihsan, sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ang ihsan, ito ang sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo si Allah. At kung hindi mo man siya nakikita, ay tunay na nakikita ka niya. Gayun din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karugtong nito, idha sa'alta fas'alullah. Kapag ikaw ihihiling, ay hilingin mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin dito, unahin nating hilingin kay Allah ang anumang pangangailangan natin. Biyaya, trabaho, pagkain, pera, anumang pangangailangan upang tayo ay magkaroon ng panustos dito sa dunya na panandalian nating tahanan. Maaari tayong humiling sa tao, humingi sa tao, subalit marapat nauunahin nating hihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon ay matuwid ang ating mga akida sa usapin ng paghingi sa mga tao o kaya sa usapin ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya namang tunay na may kontrol sa lahat ng mga biyaya na dumarating sa atin. Gayun din sinabi, wa idha sta'anta fasta'in billah. At kapag ikaw naman ay hihingi ng tulong, humingi ka ng tulong kay Allah. Sa parehong kahulugan, maaari tayong hihingi sa tao, at maaari rin tayong hihingi ng tulong sa tao, subalit unahin natin ang humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katotohanan nga, si Allah bilang ating Panginoon na tagapamahala sa lahat, ay nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa katotohanan na ito na ipinaliwanag niya sa Tarjumanul Quran kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na siyang pangunahin sa mga sahaba na nakakaunawa sa Quran sa kabila ng kanyang pagiging bata, na si Abdullah, alhamdulillah, si Ibn Abbas radiyallahu anhum, hindi siya katulad ng mga pangkaraniwang mga bata, lalong-lalo sa panahon natin ngayon. Ng mga bata sa panahon natin ngayon ay nagiging abala sa kanilang mga paglalaro at kanilang mga pag-aaksaya ng oras, subalit siya ay naging abala sa paniniwala o kaya ay sa paglilingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakarugtong nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ang kabuuan ng umma na ito ay magtitipon-tipon upang ikaw ay pinsalain, ay hindi ka nila mapipinsala liban na lamang sa kung ano ang pinahintulot ni Allah. At hindi ka nila mabibigyan nga ng anumang uri ng pakinabang liban na lamang sa kung ano ang itinala na ni Allah para sa iyo. Makikita natin sa hadith na ito, alhamdulillah, ang kabuuan ng aral tungkol sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na napapaloob nga dito ang lahat, kasama ang pananalig kay Allah, kasama ang mabuting paghahangad sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at iba't iba pang mga magagandang damdamin na dapat nataglay ng Muslim sa kanyang Panginoon. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mananampalataya na nasa mataas na antas ng pananampalataya ay kumikilala na siya nga ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muraqabatullah, ang katotohanan na saan man tayo naroroon, tayo ay nakikita ni Allah. Tayo man ay nasa liblib na lugar o madilim na lugar, nalalaman ni Allah kahit ang nasa kaila-ilaliman ng ating mga puso. Kaya walang sino man ang magagawa niya na linlangin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon. Ano man ang iyong ginagawa, ano man o nasa ang lugar ka man, marapat nakatakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang mag-aakala na mauunahan mo siya, na malilinlang mo siya, na hindi niya nakikita ang iyong mga pinaplano o ang iyong mga ginagawa.
Kaya nga, sa napakaraming mga talata, mga aya at mga hadith tungkol sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay pawang tumutukoy lamang sa tamang direksyon ng mananampalataya kung paano ba ang kanyang magiging uri ng pamumuhay dito sa mundo. Ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang magiging pamantayan niya kung paano siya mamumuhay bilang Muslim sa loob ng masjid, paano siya mamumuhay bilang Muslim sa kanyang pamilya, sa eskwelahan, sa kanyang negosyo, sa kanyang trabaho, at lahat ng lugar. Katulad nga rin ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya.